Ito ba ang sinasabi mo na regulatory environment na pwede mong ilaban dito sa lumalaganap na papalaki ng salot na sinasabi ng chairman kanina? Po, yun po, kaya kung mapapansin nyo, halos tuwing every quarter, nire-revisa po namin yan para po magkaroon nga ng mga adjustments. Pero, Parang hindi ganun po yung nangyayari. Kaya nga lumitaw ngayon. Ang tendency na nga, yung direction is total ban to online games. Kasi nga, mukhang hindi nga nakikita na meron kayong kapasidad na magpatupad ng regulation. Ako, personal, Chairman Al, gusto kong maniwala sana sa'yo. Pero kung naaalala mo, meron tayong naging pag-uusap tungkol sa ating constituents. Siguro 3 taon na nakararaan. Nandun pa ako sa kabilang house. Kung natatandaan mo pa. opo, yung dalawa pong, Walang nangyari, hindi ba? hindi po, kami po yung nakikipag-ugnayan sa inyong tanggapan. Meron na pong dalawang Alam mo, nakasign sa inyo. Chairman Al, Opo. nandun po ako sa Congress, hindi po Opo. ako umalis doon. Hanggang sa ako'y maging senador. Kinalimutan ko na yung usapan natin. Ah, Kaya ako gusto kong, talagang by nature, gusto kong maniwala sa tao. Talagang dapat ganun, magtiwala tayo sa isa't isa. Pero pagka yung usapan, pinag-usapan, pagkatapos walang mangyayari, kaya parang nagdududa ako na sa bawat sagot mo, totoo kaya ito? Pwede kayang maniwala ako? Hindi. Kasi meron akong karanasan sa iyo. Senator, Pasensya ka na kung kailangan Opo, ko sabihin ito sapagkat ito importante, lalo na itong tinatalakay natin ngayon. naintindihan ko po kayo. Ang totoo po yung ating pinag-usapan ay ipinatutupad pa lang ngayong taong ito. Nagkaroon po ng mga delay sa pagbibili, sa procurement. Pero ang maliwanag po, Senator, Hindi ganun ang sinabi mo sa akin. Meron ka sinabing within the next 2 weeks. That was 3 years ago. actually not recent. Malinaw ang aking memory, Chairman pareho Alan. tayo. Birthday po yun ng isang kakilala natin nung nagkita tayo. Kaya nga, so meron timeline yun may time Opo. frame yun Hindi yung sasabihin Nagkaroon natin. po kasi ng problema sa procurement. Ako po hihingi ng paumanhin sa inyo sa kadahilan ng kailangan po palang humingi pa ng clearance sa isang ahensya ng gobyerno. So na-delay po yun. Naalala ko po nagkaroon din tayo ng Hindi follow-up. tayo kasi pwedeng magtiwala na kapag sinabi natin ngayon, hindi pala natin alam na meron palang iba't iba pang mga factors na i-consider. Kagaya ngayon, nag-uusap-usap tayo. Sasabihin mo sa amin na meron tayong framework, meron tayong regulation. Paano, on my own personal basis, paano ako maniniwala na kaya mong ipundar lahat ito? Bakit hindi ako maniniwala na pwede, total ban na lang kasi talagang hindi naman po pwede yung regulation kasi nandiyan pa si Chairman Al. Kung pwedeng palitan natin si Chairman Al, baka sakaling maniwala ako, magre-regulate muna tayo. Yun po yung usapin dito. Opo. Kung ako naman po ginagalang ko yung inyong paniniwala, pero gusto ko pong ipaabot sa Hindi inyo. paniniwala yung commitment natin dalawa. Kasi yung- ako, nung sinabi mo yon, sinabi ko na rin doon sa constituents. Mhm. So ako ngayon ang napahiya. Di bali na yun. Hindi ko naman pwedeng kasi sinabi sa akin ng chairman. Hindi, ako na pong gumawa ng paraan. Hindi lang po ako masisi ng mga tao. Opo. Ako po sa harap ng lahat ay humihingi ng paumanhin. Pero gusto ko lang pong ipaabot sa inyo na hindi ko po personal na kasalanan. Nagkaroon po ng mga intervening events na-delay po talaga at alam naman po ng lahat Chairman, karirinig ko lang ngayon Halos 200 milyon ang naibibigay mo sa ahensya ng ating pamahalaan. Marami ito, binasa ko sa iyo kanina. Opo. Iba't ibang ahensya. Yung pinag-usapan natin. Alam mo ba kung gano'ng halaga lang, no? Nagkakahalaga po ng 4 na milyong piso. Masisira ba ang salita natin ang dahil doon lang? Ako po tulad na sinabi ko, humingi po ng Gusto ko kasi, Chairman, yung pagtitiwala sa isa't isa. Meron kang posisyon na kinakailangan ay pagtiwalaan ng ating mamamayan. Bawat sasabihin mo, maniwala ang taong bayan. Doon lang magmumula ang pagtitiwala ng mamamayan sa mga may posisyon na kagaya mo. Ngayon, pinag-uusapan natin isang social issue. Hindi natin alam kung yung regulation is the better option o total ban. Hindi natin alam yung social cost will be outweighed by the benefits that your organization or yung iyong sektor na kinakatawan ay makatutulong talaga rito. Ngayon, ang pinag-uusapan natin, ang kapasidad mo. Paano mo masasabing mapaninindigan mo ang pagre-regulate? Kung halimbawa, sa usapin lamang na simple, wag na yung sa akin. Sa iba't ibang panig ng ating lipunan na kinakatawan ng PAGCOR. Kasi mamaya mayroong magtatanong sa'yo, halimbawa, sino-sino ba yung naapektuhan na rito? Sino yung mga pamilyang nabiktima na? Maaaring ako naniniwala doon. Pero kilala mo ba kung
kung anong pangalan ng game, online game operator na yon na ginamit nung kung sino sa atin ang nabiktima na maaaring ikinalungkot ng pamilya, pinagsisihan ang nangyari. Alam niyo ba kung sino-sino yung mga tao na may-ari ng game, online gaming operator? Alam niyo po ba? Meron ba kayong listahan? Meron pong listahan. Senator. So, nasa legal po siya o Nasa legal po. O, yan Hindi ko po po kasi alam yung sino po yung iprepresentang with. Hindi ko po kasi kilala po. pero yung kinasangkutan at ano yung ginamit na platform, alam niyo kung sino-sinong may-ari ng online gaming, di ba? Alam niyo lahat. Opo. O ano yung gagawin po ninyo? Hindi ko po alam madidinig natin sa hapong ito tungkol dun sa reklamo. Kasi ganito po yun eh. Kailangan mapalitaw po natin na kayo po may kakayahan as a regulator. Siguro, wag na yung operator, as a regulator. Dito po nakasalalay kasi ang kapalaran ng napakaraming ahensya. Dito natin pag-uusapan, ando na po yung benefit na nabibigay nyo. Hindi naman po natin maikakaila yun. Kaya lang merong social cost nga po. Ito po yung titimbangin natin. Napakahirap sa panig namin magdesisyon kung wala kaming tiwala sa kakayahan ninyo na i-regulate nga po ito eh. Bilang ako, hindi ko alam kung saan ako boboto ngayon. Kasi kailangan matatag ang paniwala namin. Matatag ang regulator na yan. Baka sakaling dun muna ako kasi napakaraming natutulungan. Ngayon, kung hindi ako naniniwala sa kakayahan ng regulatory mechanism mo, total ban na lang. Wala. Mamili ka talaga. It may be a very hard choice, pero doon ako pipili. So ngayon, paano ako magdidesisyon kung hindi ako naniniwala? Kinakailangan tayo ngayon magdepende sa BSP sapagkat siya may kakayahan na suspindehin ang e-wallet. Ako hindi ko kilala po kung sino yung mga e-wallets na. But I think they can live up to their own. Siguro they can sacrifice siguro yung online gaming. I'm not sure how many percent is the online gaming in the market of e-wallet. Pero palagay ko, kung sila-sila lang, kahit siguro yung game operators na pwede lang itapon para sa akin. So, napipilitan tayo ngayon na pumunta sa ibang aspeto sapagkat nagkulang kayo sa regulation. Kasi kaya kung sinasabi kanina, huwag niyong bubugbugin yung isang side na gustong tumulong. So sometimes you are barking on the wrong tree, pero kayo pala yung dapat na magpundar ng regulation. Yun lang po ang gusto ko, Mr. Chairman. Salamat po. Thank you very much, Senator Marcoleta.